alive, and we are very thankful to God that we are given this new opportunity to study His Word and be edified by His Word. So, thank for the good health, sound mind, to be able to do this activity. So, first, we pray to our Father. Okay, let us pray. Most precious and loving Father, Lord, salamat sa gasa sa kinabuhi o salamat sa tibok simana ng kadaugan, Lord God. Aning ansab kini imong mga anak magtuon sad sa imong pulong. Holy Spirit, please give us heavenly wisdom to tackle your word. God the Father, the Son, and the Holy Spirit, please give us spiritual blessing, physical blessing, and material blessing, Lord God. Among isang di kanimong tanan, kaya kami mabuhat ug walay imong panabang, Lord. To God be the glory and honor forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Amen and amen. So, first of all, I would like to greet all those who are celebrating their birthday today. Happy birthday. Especially my daughter-in-law, optometrist Peaches Ann Hamora Abinales. Happy birthday, Peach. Enjoy your day. So, now we are having a very special topic. Which ngayong special topic because previously we were supposed to continue on discussing once saved, always saved. Is that true? But here is a more urgent matter because tomorrow, September 8, is the feast of the Mary the Immaculate Conception or Maria Immaculada Conception. And I tried to ask Mita AI, tell me how many cathedrals and churches, Catholic cathedrals, churches and chapels all over the world. And it started enumerating all of them. From first in the Philippines, then to other countries that I stopped counting because there are so many who are really devoted to this Mary as Immaculate Conception. So tayo naman, wala man tayong ibang interest kundi ang katotohanan. Ang kamatuoran naman kay atong gustong maibalaan. So, ang atong gibasihan mao man ang King James Bible 16:11 because this is the Word of God as we have already studied. So, let us check whether Mary is really immaculately conceived according to the Bible, King James Version 16:11. Yes, and not to the revision of any other denomination, Sa King James tayo mag-stick. So, i-check natin kung totoo ba ito. Kasi supported biblical ba ito? Totoo ba itong si Mary ay immaculately conceived? Kasi ang ibig sabihin niyan ay mulat sa pag-conception pa niya. At conception niya ay he is free siya of all stain of original sin. Yes. Mula sa sinapupunan pa nila. Mula sa sinapupunan pa. Meaning, paano ba mag-conceive ang tao? Mag-conceive ang tao sa dalawa. Mayroon siyang ina at saka mayroong ama. Correct. So, si Mary, mayroong ina, si Santa Ana. Yes. Santa Ana. At saka mayroong father, human father. Si Joaquin. Yes, correct. So, tingnan natin kung totoo ba talaga na immaculately conceived siya. So, ito ang pag-aralan natin. Kasi this is a doctrine proclaimed as dogma by the
Roman Catholic Church, specifically Pope Pius IX. Correct. Pope Pius IX in the year 1854 AD. In the year 1554 AD. So sinabi dito nga at the moment of conception, Mary was free from all stains of original sin. So pag panamkon pa lang ni Mary, wala siya'y mansa sa tanang mansa sa original sin. Ano ba itong original sin? Ito ang sin na galing kay Adam. Correct. Kasi si Adam ang si Adam at si Eve ay nagkasala. Mula nang nagkasala sila, ay itong paging makasalanan ay na-inherit ng kanilang mga offspring. Bakit? Itong mga lalaki, di ba, mga lalaki sila man ang dala ng seed. At wala yung seed niyan ay sperm eh. Yes. Sperm. Nagsala ng seed ni Adam at saka nandoon sa blood yan. Nandoon sa blood yan at whoever is conceived from the seed or sperm of Adam, yun ay tainted with original sin. Correct. Tainted with original sin. Kaya nga kung basahin natin ang Bible, Psalm 51 verse 5, Psalm 51 verse 5, anong nasabi dyan? Basahin natin Ninong para malinaw. Psalm chapter 51 verse 5. Okay. Psalm chapter 51 verse 5. Okay. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Okay, sa Bisaya version Ninong. Bisaya. Tanawa, ako gihulma diha sa kadautan. Kung diha sa sala, ang akong inahan misamkon kanako. So, Laro kayo. Laro kayo, no? Pasabi natin sa Tagalog. Ikaw na lang Ninong, kahit mag-isod tao. Sige lang. Kung andito sa itong Hindi na lang apps. tayo, yan Cebuano na lang, nagkapunig Cebuano. So, ibig sabihin yan ay, nandun ka pa sa, at that time when you were conceived, you were conceived in sin. Yes. Yun ang sinabi sa Bible, Romans 12 verse, ano ba yan? Yung Romans 12 verse, yung sin entered through one man. Diba? Sin entered through one man. Sabihin natin yan. Sin entered through one man. Romans 5 verse 12. 5 verse 12. Romans 5, chapter 5 verse 12. 12. Basahin natin. Sabihin natin. Romans chapter 5 verse 12. Ah, Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all that have sinned. So, all have sinned. Yes. Bakit all? Kasi si Adam, ang unang nagkasala, siya ang nagpasa ng Yes, correct. kasalanan. Pasa ng kasalanan. So, maski yung succeeding niya, mga success, yung after siya nagkasala, ay makasalanan na lahat. Entered. Now, when sin entered, what follows? Death. Yes. Because death is the penalty of Sin. sin. Yes. So, all have sinned. All have sinned. At saka na, i-confirm yan sa Romans 3 verse 23. Yes, correct. Romans 3 verse 23. Basahin na Okay, natin. basahin natin ang Romans 3 verse 23. Ah. For all have sinned and come short of the glory of God. So, lahat ng tao, apil babae dito apil ang babae, generic kasi yan, generic man yan. Yes. Lahat ng tao, apil babae, ay have sinned, nagkasala. Through Adam. Correct. Through Adam nagkasala. So, they have
fall short of the glory of God. Yes. Kaya ang glory of God, yun mang pagkawalang sala ba, walang kasalanan. Correct. Walang kasalanan, perfect ang kanyang holiness at saka perfect ang kanyang righteousness. Walang mansa ng sala. Oh. Walay buling nino. Walay buling sa Bisaya. sala. Ang Diyos di gina mabulingan og Correct. sala. Di mabulingan og sala ang Diyos. So kay kita nakasala man, di kita maka abto sa langit, di ba? Mao na ang pero ang basahan pa nato ang Genesis 5 verse 3. Okay, basahin Kay natin. Genesis chapter 5 verse 3. Okay, kasi Genesis. in the beginning God God made man through male and female, and they made them in the image and likeness of God. Yes. In the image and likeness of God. Itong si Adam at saka si Eve, they were made in the image and likeness of God. Diba? Kasi si Adam, he was made by God. The first was created is Adam. And then, lonely man itong si Adam. So, sabi ng God, it was not good for man to be alone. Yes. So, he gave him a helpmate, si Yeah, Eve. helpmate. So, si Eve, hindi na ginawa sa isang dust, kundi galing na kay sa ribs ni Adam. ribs ni Adam. Parang galing sa DNA ba ni Adam. Yes. So, kaya nga sinabi ni Adam na pagkakita niya kay Eva, this is flesh of my flesh Yes. and bone of my bone. She will be called woman because she comes from man. Correct. Ayan. So sila, when they were created in the image of God. Walang kasalanan eh. Correct. Walang kasalanan. They were so innocent. Pero ang itong nagkasala na, ay iba lang nangyari. Basahin natin ang Genesis 5 verse 3. Genesis 5 verse 3. And Adam lived 130 years, and begat a son his own likeness, after his image, and called his name Seth. Si Seth, si Seth made in his own image na unlikeness. Yes. Ano bang image ni Adam? Makasalanan na, Yes. makasalanan na image. So, yun lang dalawa, si Adam and Eve, na walang hindi makasalanan kasi hindi nagkasala. So, pero sa nagkasala na sila, ang kanang liwat nila tanan is tainted with sin. Correct. Now, the Roman Catholic Church is trying to tell us that Mary is exempted from all this. Yes, according to their CCC, Ninong. Catechism of the Catholic, Catholic Church. Church. Hindi yan sa Bible. Hindi yan sa Bible. Yes. In fact, ginawa ang dogma 1854. 1854 pa. So that is Yeah. 1,854 years after the death of Christ. Imbento yan ni Pope Pius IX. Pope Pius IX. 1854 AD. So, exempted daw si Mary. At saka... According to their dogma. According to the dogma. And parang in-extend itong... Actually, there are 7 dogmas of the Roman Catholic Church. Interconnected yun. Starting from conception until Assumption. Assumption, yes. Ang mga 7 yan. Sinabi din na itong si Mary, he was a virgin before he was a virgin before and during and after his giving birth, meaning he lived a virgin through all his life, all her life, virgin siya. Yes. Virgin According to siya. their dogma na naman. So, virgin siya. He has never been tarnished by his body, has never been tarnished. Hindi talaga na wounded by ang virginity niya intact all through his life. So, maski tapos na ang pagpanganak niya kay Jesus, ay married man siya kay Joseph. Correct. So, ang ibig sabihin niyan,
maski married siya kay Joseph, ay walang nangyari. Kasi kung nangyari, mawala yung pagka-virgin niya. Correct. Di ba? So, kawawa naman ito si Joseph, di ba? O, kawawa naman itong si Joseph. Yan ang they are trying to tell that. Yes. Ang hindi maniwala niyan ay anathema, ay Yes. condemned Curse. to hell, cursed to hell. Pero ang Bible nilong nagsasabi na mayroong kapatid, may mga anak Oo, sila. may mga anak ni sila, Mary at pero, Joseph. Pero ay, ang ating later topic on, ngayon is Immaculate Conception man. So, Later na lang yan. Later natin yan. Basta ngayon, konektado ito eh. Yes. Konektado ito until the resumption. Also, he is said to have lived a perfect sinless life. Sa buong buhay niya, hindi siya nagkasala. Yes, according to their dogma. According to mawala, hindi siya nagkasala. Kaya from conception, he is freed from any sin. At saka, ang talagang naka-fantastic, maski sa pag-giving birth to Jesus, hindi natas ang physical virginity niya. So, paano lumabas si Jesus? Hindi daw, parang magic ba? Kasi kung lumabas siya sa normal birth, ay talaga lalabas yan sa vaginal canal, Yes. di ba? Ang virginity masira talaga. So, ibig sabihin na maski when Jesus was born, hindi pa rin nasira. Paano yan? Hindi, wala naman sa record sa Bible ni Nong na nagiging cesarean si Mary ni Nong. Wala, maski cesarean, yun ay, oo nga eh. So, ito talaga, mukhang, not only unbiblical, but para lang distorted logic ba? Ano Yes, bang, nagiging ridiculous na talaga ni Nong. ridiculous na. Kasi ito inimbento talaga dito. si Jesus daw ay God-man. So, Yes. he is sinless. Correct. Mapatutunayan yan sa Bible ni Nong. Sa Bible kanilang talaga yan. theory. Yeah. Sinless, so dapat ang magdala sa kanya, mag-give birth to him, ang magpadako sa iya, ang sabakan ng iyang where he will be staying, should be sinless also. Kasi ang logic niya na baka matakdan siya ba? He will be stained by the sinfulness of Mary. Yes, yun ang logic nila ni Nong. Sinfulness of Mary. Kaya hindi pwede yan. Kailangan niyang mag-receive na womb ay sinless. Ito, Pag sinless si Mary ni Nong, magiging God na din siya ni Nong. hindi. Katulad na... Tingnan natin ito talagang logic na ito. Parang distorted talaga. Yes. Ano bang purpose ni Jesus para pumunta dito sa mundo? Di ba? Para sa Even pagkasalanan sa John, sinabi, He came not to condemn but to save, to look for sinners. Correct. Sinners ang kanyang hanap. Hindi yung walang kasalanan. Hindi na siya pumunta dito kung... talaga. kaya nga sa Isaiah 77 na, I will give you a sign. A virgin shall bear a child, Yes. and she shall be called Emmanuel. Yes. Emmanuel. Isaiah chapter 7 verse 14. Verse 14. Emmanuel meaning God with us. Correct. So itong God na to is with us. Sino ba tayo? Makasalanan tayo. So He really intends to be with sinners. Yes. Correct. So bakit siya matakdan? Bakit siya mahawa? Tayo ang totoo yan ay tayo ang mahawa sa Kanya. Kasi napunta siya dito na walang kasalanan, sa Kanyang presence dito, mawala ang ating kasalanan. Correct. So, blessing siya sa atin. Hindi kailangan na we will receive Him na precisely sinners ang Kanyang hanap eh. So, bawal ba ang isang ina na sinners na magtanggap sa Kanya? Diba? Nangyari ito sa mga councils ng Roman Catholic Church ba? Naging issue yung sa Latin na
Theotokos. Diba? Yung Theotokos, Greek ba yan o Latin? Theotokos. Theo means God. And Tokos means bearer. So, ang Orthodox nga yung hindi Catholic ba, Roman Catholic, yung Orthodox, sinabi nila, ang top translation yan is bearer of God. Bearer of God, meaning nagdadala ng Diyos. Para bang nagdadala ng tao, di ba? Yun ang Tagalog na nagdadala ng tao. Si Mary ay nagdadala ng Diyos. Nagdadala ng Diyos. Ang kanyang nasa mapupunan niya ay Diyos. Yes. So siya ay nagdadalang Diyos. Yung ordinary, ang dinadala ay tao. Pero si Mary, nagdadala ng Diyos. Ito namang Roman Catholic Church na napaka-bright, hindi na-translate na God-bearer si Mary. Ang yung sa translate Theotokos ng nila. Mother of God. Yes. So, Mother of God daw si Mary. Ito talaga ay hindi nakakaalam sa nature na Jesus. Si Jesus ay God from the very beginning. He is the Correct. only begotten Son of God. Correct. As only begotten of Son of God, wala siyang ina. Diba? Walang ina. Correct. Sa pagpagagad ni Jesus, wala siyang ina. He is begotten from the Father. Diba? Wala siyang ina. Pero nang nagpakatao siya, naging tao na siya, ay mayroon siyang, paano siya maging tao kung walang ina? Mayroon siyang ina. So dapat ang Bible, ang sinabi kay Mary, Mary is the mother of Jesus. Yes. Kasi si Jesus ay God nga naging tao. Yes. In fact, Jesus was the one who created Mary. Correct. Di ba? Nothing in the world, di ba? Nasa John yan na walang nagawa. 1 verse 3. 1 verse 3, na walang nagawa, kundi through Him, Through Him. and by Him, Yes. and for Him. Di ba? Correct. So, Mary is a creature of Jesus. Yes. So, Jesus talaga, siya lang ang tao na naka-choose ng kanyang mother, has the privilege to choose his mother. Correct. Diba? Tayo, wala man tayong, we cannot choose our mother. Correct. Pero si Jesus, He chose her mother. He chose Mary. Kaya nga, nag-upisa ito, yung greeting, punta tayo sa greeting yung sa conversation between Gabriel and Mary. Yes. Anong greeting niya? Yes. Anong greeting niya? Pero on this spot, sabihin natin na may sinabi si Mary na talagang denying this dogma. Luke 1 verse 47. 47, yes, correct. Luke 1 verse 47. Okay, basahin natin. Luke chapter 1 verse 47. And my spirit hath rejoiced in God, my Savior. So, ang akong espiritu nalipay tungod sa akong manluluwas. Yes. So, ang tao nga miingon nga doon na siya manluluwas, unsa man siya? Ano ba siya? Na mag-angkin na mayroon siyang manluluwas. Kagaya natin, may kasalanan. Kasi may kasalanan. Kailangan admitted ni Mary na manluluwas. may kasalanan siya. Pag admit niya na may kasalanan siya, may Savior siya, admission niya na makasalanan siya. Yes. Diba? Makasalanan siya. Basahin na natin. Pag walang sala ang tao we don't need a Savior. You don't need a Savior. That's correct. So, ang ibig sabihin ng itong Roman Catholic Church na si Mary hindi na kailangan ng Savior. Diba? Kasi hindi siya, sinless man siya. From the conception. Diba? So, basahin na natin 48, Luke 1, 48 to 50 para magtingnan natin ang context. Okay, Luke chapter 1, 48, onward. Ah. For he hath regarded the low state of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. 49. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name. Verse 50.
And His mercy is on them that fear Him Mm. from generation to generation. So, anong sinabi ni Mary? Blessed siya because the Almighty has done a great thing to her. Yes, correct. Has done a great thing to her. Ano bang great thing na ginawa? Siya na isang hamak na tao, makasalanan, ay pinili. Chosen. Chosen. Pinili na chosen. Chosen siya. At So, saka- ang greatness niya ay nasa choice ni Jesus. Yes, so nagpili sa Kanya. Nagpili sa kanya. Yes. Ang blessedness niya ang pagkabulahan niya tungod sa pagpili sa Ginoo nga labing gamahanan nga siya himuong inahan. Correct. Mao na ang iyang blessedness. Ang iyang blessedness. Now, itong sa Roman Catholic Church, dito sa prayer ng Hail Mary, di ba? Hail Mary, full of grace. Oo. The Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. So, pinalabas na ang pagka-blessed ni Jesus because He is the fruit of her womb. Correct. Di ba? Talagang dinistort ba? Correct. Parang tuis ba? Sa kanito Ninong, kung ipatuloy natin sa second praise Ninong, and holy is His name. And holy is His name. Si Jesus ang Si holy Jesus ito. ang holy. According Dili sa si- Bible. According sa Bible. Pero sa prayer, Holy Mary, si Mary ang Ang holy. Oh, yes. At si Jesus naging holy Tungod kasi ni Mary. tungod ni Mary, Oo. kay fruit man si Jesus sa womb ni Mary. Yes. Di ba? Purbida. But we cannot locate that prayer to the Bible Ninong. Nagumpisa yan sa itong ang Bible talaga ng Roman Catholic Church ay itong tinawag na Latin Vulgate, Yes. Vulgata Latina. Yung sinulat ni Jerome, i-translate ni Jerome. I-translate ni Jerome. Yes, correct. At siya ang nag-upisa ng kalokohan ito. Yes. Kasi we have a copy here of this Latin Vulgate. Kung basahin natin ang basahin natin ang Luke 1 verse 28. 28, yes. Yun naman ang greeting. Basahin natin. Nandito. Okay, yung Vulgate Ninong. Vulgate, nandyan. May Isa- marker na. Ay, wala dito sa akin, Ninong. Dito, King dito. James Version, itong Bible na nasa akin. Okay. Itong Biblia talaga ng Katoliko. Ito, sa kanila. Ito. Okay. Nakamarker na yan. Diyan, Okay. sige. Ang greeting. Anong greeting ni Gabriel kay Mary? Diba? Luke 1:28 tayo. Luke 1:28. Nandiyo. Itong marker. Itong nada. Galing. Okay. Luke chapter 1 verse 28. Kanilang Bible ito, ha? Kanilang Bible yan. Yes. Latin Vulgate. Kanila sa man Latin talaga yan. Vulgate, Exclusive man yan. Ito ang translate ni Jerome. Jerome. Okay. Oh. And when the angel had come to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. So yung full of grace. Full of grace. Ito ang nakalagay dito sa kanilang Full of Bible. grace. Si Mary ay full of grace. Yes. Full of grace. Ay, kung basahin mo yung Bible na, sino ba ang full of grace? Basahin mo sa Yes. John. Only Jesus, Ninong. Basahin mo Full sa of John. grace. Sino Kita. ang full of grace? John Sino 1 lang verse ang 14. full of grace? Okay. Basahin natin, Ninong. Sa Bible, Ninong, na hindi translate. Pero may translation din ang Catholic Bible na nagising Dito, sila dito. Ninong, hindi na full of grace ang basahin nilagay natin nila. yan. Sa KJV muna tayo. Hindi. sa KJV. yung Huwag mo na sa John KJV. 1:14 Ninong. Diyan. Tapos naman sige. yung kwan. Tapos naman yung ito. Latin Vulgate. Sige, Itong sige. New Translation ng Sa American Bible New Translation Ninong kasi, sa Roman Catholic ginawa ito. na ni ano ba yan? May ano tayo dito Ninong, may imprimatur. Ang imprimatur imprimatur, dito is John Cardinal Hinan, Archbishop of Westminster. Okay. Reims, Dewey Reims niya, Dewey Reims. Dewey Reims. Dewey Reims version. Dewey Reims version. Okay. Ah, May Nihilobstadt. may Nihilobstadt. Nicholas Transter, STL. Lionel Swin, STL. So, LSS. official ito. Official ito. Official ito. So, Basahin natin ang
Luke 1:28 nito. Ah, Kung kagaya ba doon sa kay Jerome, Ah. translation. sige daw. Okay. Luke Oh, 1:28. before tayo mo patungo sa John 1:14 ninong na si Jesus before. lang ang full of grace talaga. Basahin muna natin ang Luke 1:28 nitong kanilang translation na iba. Ah, Luke 1:28. Tingnan nyo kung anong kaibahan. okay. Luke 1 verse 28. According to the Douay Rheims version na to ng Catholic Douay-Rheims Bible. version. Itong Douay-Rheims version, ang Old Testament, translate ni sinulat ni Douay. At saka yung New Testament, Kay Rheims. Rheims. Oh, yeah. Douay-Rheims. Okay, sa 28. And coming to her, he said, Hail, favored one, the Lord is with you. Oh, So, anong diferensya? yung sa full kay- of grace kanina, full of nagiging grace, favored one Naging dito. favored one na. Yes. Bakit? Bakit? Narealize ng mga Yes, Catholic na-realize scholars nila talaga. na mali yung primero. mali yun kasi sa John, mababasa man natin nga sa John na isa lang ang full of grace. Yes. Yun Isa ang lang basahin full natin of grace. ngayon. Basahin na. Isa lang ang full of grace. Yes. God lang ang pwedeng ma-full of Correct. grace. So, basahin mo. Okay, basahin natin. John chapter 1 verse 14. Ah. And the Word was made flesh and dwelt among us. Mm. And he beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, Yan. full of grace and truth. Ito si Jesus nito ninong. Full of grace and Yes, truth. Sino? yes. Si Jesus. Si Jesus. Ang full of grace and truth. So, na-realize ng mga scholars na mali yun. Yes. Mali yun kasi Kaya pinalitan nila yung full of grace favored one ba yun? ng favored Favored one. one. Favored Yes. one talaga si Mary. Favored one. Gitagaan siya. Siya lang gitagaan pabor ba? Yes. Sa Diyos na maging magdadalang Diyos na babae. Yes. Favored yan. Yan ang New Translation. Yes. So, alam na ng Roman Catholic Church na mali yung full of Yes. grace. Pinalitan nila ng Pero favored one. ang kalukuhan nito ay sa Rosary, Hail Mary full of grace pa rin. No, hindi nila pinalitan. Hindi nila panalitan. Maski alam na nila ang katotohanan, ini-embrace pa rin ang lie. Yun ang tawag niya na stupidity. Sabi ni Einstein yung napaka-genius na si Einstein, Yes. tatlo lang ang nag-govern sa mundong ito. Una ay stupidity, pangalawa ay fear, at pangatlo ay greed. So, on the part of the hierarchy of the Roman Catholic Church, alam naman nila na mali ang full of grace. Bakit hindi nila i-revise yung Hail Mary? Okay. Hail Mary. Na ginirevise naman nila Hail yung Mary, Bible full nila. of grace. Yes. Kinarevise naman. From Latin Ah. Vulgate na full of Ah. grace, So, doon sa alam Douay na ang Rheims, katotohanan, pero favored one na lang. gi-embrace pa rin ang hindi totoo. Embrace pa rin ang lie. Yan ang stupidity eh. Meaning, they are so blinded by Satan to maintain the lie. Diba? Kasi si Satan man ang God of this world. Yes. Satan man ang God of this world. He blinds these people. We were blinded for so many years. I was blinded for 65 years. Yes. By the lie. Alam na nila, bakit hindi nila to correct? They refuse to correct what is wrong. Ano ba yan? Sino ba yung to refuse to correct what is wrong? Si Satan lang yan eh. Diba? Kasi gusto nila na si Mary parang katulad ng God ba? Parang katulad ng Diyos. Sino bang gusto na parang katulad ng Diyos? Na, di ba, nag-study tayo. Sinong gusto? Who wants to be like God? Yes. Who wants According to to be our like God? study ninong, si Lucifer Si ninong. Lucifer. Who wants to be like God? So, sino itong pina-emphasize nila na Mary? Si Mary ba talaga ito? Oh, ibang Mary talaga ito ninong. Ah.
Si Mary ba talaga ito? Hindi ito si Mary. Correct. Hindi ito si Mary, si Lucifer ito na nagpanggap na si Mary. Yes. Nasaan- Ang Mary sa Bible ninong is hindi siya Si ninong, sa Mary, Luke 1:47 sinabi niya, Si my Mary, spirit, our Diyos, my God, my ay Savior. isang Jew si Mary, ba? Jew, Hudiyo ba? Yes. Hudiyo. siya. And member siya sa Little Yung Little Flock. Flock, Little correct. Flock. At saka ang Little Flock, at first, mga 120 lang sila. Yes. 120. Basahin daw natin na partner, parang yung enumeration ng 120 na nag-antay doon sa Ayun sa Book of Acts ninong. Basahin natin. nag-antay sa may mga enumerate doon na sila. yes. Sila man Kasama ang sila Peter noon sa sa upper room Peter, ninong. nasa upper room. okay. So, sino ba sila? Okay, basahin natin ha sa verse Action, no? Acts chapter 1. Saan tayo magsimula ninong? Dito sa verse 12 na lang ninong. Magsagot tayo. Sige, Onward. okay. Acts chapter 1 verse 12 onward. Ah. Then return they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem and Sabbath's day journey. Okay, verse 13. And when they were come in, they went up into an upper room, Okay. where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James. Verse 14. In this all continued with one accord in prayer and supplication, with the woman and Mary the mother of Jesus, and with his brethren. So Mary, the mother of Jesus, nandyan eh. Nandiyan sa upper room. Member sila sa... Patuloy nino, isa. Sige. Verse 15. 15. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, okay, the number of the names together were about 120. 120. Yun ang original na Little Flock. Little Yung Flock. 120 ninong. Basahin na ang verse na sinabi na you little flock, it pleased the Father to give you the kingdom. Nasa Luke yata ninong, nakalimutan ko yung verse. It pleased the Father to give you the kingdom. So, Nakalimutan ko yung verse ninong. nakalimutan mo ang verse. Oh, Guys, may ano ka ba dyan? Kung wala kang ano dyan ninong, baka matagalan tayo. Baka makalimutan ko yung, basta mayroon yung little plaque talaga. Okay. Kasi Puntahan hindi ko natin yung Bible yung app, apps ko, kaya yun ang ginamit ko. Bible app tayo, Bible app. Gamit the Bible app. Okay. It pleased the Father to give you the kingdom. Okay. Saan kayo? Kasi Okay, ang mga sabtang audio, pangita ni mo ninong, ang itong sa Luke 1:47 ninong, ito talaga ang statement ni Mary ninong na admitted siya na siya ay sinner. Kasi Oo nga. sa Luke 1 verse 47 mababasa natin, my spirit hath rejoiced in God, my Savior. So, statement ito ni Mary. So, siya mismo ninong admitted na siya ay alam niya na siya ay tao at siya ay makasalanan. Ano ba yung it pleased the Father? Little Flock. Little Flock. Type mo na lang dyan ninong, little plaque. Mo gawas na ng tanan. Little Flock. Then ako magamit ang ako ang may maumni akong gigamit nga di Jonathan. Little Flock. Okay. Ba nandyan sa look niya ninong, may little plaque ito. Nakalimutan ko lang kung saan Little verse. Flock. Fear not. Luke 12 verse 12. Okay, Luke 12 verse 12. Ano? Luke 12 verse 32 yata. Luke 12 verse 32. Luke 12. Luke chapter 12. Kating little flock, bala naman natin yung 120. Yes. Verse 32 tayo talaga 32, ninong. okay. Luke chapter 1 verse 32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So ano ba yung kingdom? Yun ang kingdom of God here on earth.
Hindi yung kingdom, kasi may dalawang kingdom ba? Here on earth, saka doon sa heavenly places. Correct. So, ang mga Hudyo, Para ang dito sa para lupa. dito sa talaga. lupa. Oo. Dito ang kanilang everlasting life. Yun ang tinatawag na kingdom of God here on earth. Correct. Paano malaman yan? Doon sa prayer, doon sa Our Father, Thou art in heaven, hallowed be thy name. Ano yan? Yung- sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13 yan inom. Sige, basahin. Kasi, Sa may yan- Luke, nandyan rin sa Luke 11 inom, pero dito tayo sa Matthew 6 verse 9 tayo sige, magsimula. sige. Matthew chapter 6 verse 9 onward. Okay, after this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Verse 10, Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Yan. Oh. Ang mga apostles niya, disciples, were asking Jesus, yung si John ba, nagturo sa kanyang mga disciples na paano mag-pray. Yes. So, sinabi ni Jesus, kung mag-pray kayo, ganito kayo mag-pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. So, yung kingdom come, wherein His will be done, in earth, as in heaven. Meaning, ang pinapapray ni Jesus sa kanila ay dumating yung kingdom, here on earth. Yes, correct. Oh. Kasi little flock sila Little nino, flock man panglupa sila, panglupa sila. Dito sa lupa ang kanilang everlasting life. Correct. Dito sa lupa. So, kung dito sa lupa, saan ba si Mary ngayon? Diba? Oh, so posible Sa- na dito sa lupa. Kaya para sa lupa Para- siya. Hindi sa siya Mary ngayon. pagkainit. So, Hudiyo siya. pupunta tayo sa Luke 16. Kasi sa Luke 16, malalaman kung saan mapunta ang mga tao na sa legal dispensation, ang mga tao na hindi naniniwala kay Jesus na Messiah at saka yung mga tao nga naniniwala. Yes. Di ba? Punta tayo doon. Basahin natin Ninong, malapit ng oras natin, baka matagalan tayo. So, i-summarize mo na lang Ninong. Ang summary dyan, mayroong pobre na si Lazarus, Yes. na was begging for food. Kinain niya yung mga mumuho, mga crumbs sa ilalim ng table ng wealthy rich man. At saka silang dalawa ay namatay. Yes. So, saan pupunta ang katong si Lazarus? Punta sa bosom Busong of of Abraham. Abraham. So, place of comfort Which yun is Ninong. a place of comfort. Yes. Comfortably doon. Yes. Pero yung mayaman, napunta sa hell. Yes, place of torment. Place of torment. Dalawa ang Dalawa. Napuntahan Sinabi ni yung yung rich man na pwede ba nga si Lazarus nandyan, hayahay man diya, init ka diri, it's too hot here. Please put his finger on water and place his finger on the Tongue. tip of my tongue Yes. para I can be comfortable here. Anong sinabi ni Abraham? Hindi na pwede. Kasi between us, the place of comfort, bosom of Abraham, under hell, hindi na pwede magtabok. We cannot, I can transfer there and we cannot go there and you there cannot go to us here. Yes, correct. So, walang in between ito, may wall ito. Gold picks. Fix ito. Fix Anong and sinabi ni yung nasa yung Lichman na nahinumduman na yung mga brothers, kapatid, 5 brothers ba yun? Five brothers, yes. Na nandito pa, buhay pa sa mundo. So sabi niya, pwede ba itong si Lazaro buhayin uli para bumalik doon at sabihan yung mga kapatid ko na magtino na kayo, believe na kayo sa Messiah para hindi kayo mapunta dito. Anong sinabi ni Abraham? Hindi sila maniwala. Kung hindi sila maniwala kay Moses at sa mga propeta doon, hindi din sila maniwala maski si Lazarus pupunta doon. So, ibig sabihin, walang contact between those who are in
hell or either in the place of comfort, yung sa bosom of Abraham, walang kontak sa Tao na buhay. tao na buhay. Yes, correct. Oh. So yung mga prayers natin kay Mary, mga prayers natin kay Mary, hindi makadinig si Mary. Correct. According to the Bible. According sa Bible yan. Yes, hindi sa dogma. makadinig si Mary. Bakit? Walang, kung nga ba, walang, ano ba yan? Walang Walang communication talaga. walang, ano ba yan, kung sa modern pa, walang simba, walang kontak. Yes, walang kontak. Walang kontak. So, the dead cannot communicate with the living cannot communicate with the dead. Correct. So, wala. Ang mga prayers natin, walang makadinig. Si Mary hindi makadinig eh. Now, sino ba ang nagpanggap na makadinig? Sino ba ang nagpanggap na makadinig? Na maggawa ng mga miracles. Mga miracle, di ba? Mga miracles, mga apparitions. Yes. Talagang, sino ba? Sino ang interested na maging God? Tulad ni Jesus, maging God. Sino? Si Lucifer yan eh. Si Lucifer yan. Kaya nga, doon sa Revelation 2 verse 9, itong mga hindi Hudyo, tayo hindi man Hudyo, Yes. at nagpanggap na Hudyo, tayo ay tayo ay abomination, meaning salawayon kayong dako. We are members of the synagogue of Satan. Synagogue of Satan. So itong sad to say, itong Roman Catholic Church, it is a church of Satan, synagogue of Satan ito. That is biblical. Red letter lang yan eh. Si Jesus ang nagsabi niyan, hindi kami nagsabi niyan. Bakit? This church is trying to make Mary God. Yes. Diba? In fact, not only equal to God, but it's really higher than God kasi Yes. mother of God eh. Yes. Mother of God. Yung mother talagang higher than the son, di ba? Higher than the Correct, son. correct. So, anong labas tuloy? Anong labas? Hindi na Trinity. Naging apat na ang God. Naging quartet na. Yes. So, mayroong God the Father, mayroong God the Mother, mayroong God the Son, mayroong Holy Spirit. Apat na. Apat na ito. Yan. This is not biblical. This is satanic. Sino bang gustong malabuan ang Ginoo? O di ba mapareha sa Ginoo? Di ba si Lucifer? According to our study, from the start ni Nong, siya lang Si Lucifer ang nagdulaanan. Yes, correct. Nagdulaanan. Di ba kaya ni Lucifer pasayaw-sayaw ng adlaw kuno kay sa Fatima kuno? Nagsayaw-sayaw man kuno ang adlaw. Kaya niyang ang imong mata sa pasayaw-sayaw na ikan hallucinate you. Yes. Kaya na ni Satan eh. Powerful si Satan eh. Di ba? Correct. He is a super angels. Super angels yan. Yan ang naglinglang sa mundo. Yan ang deceiver. Siya ang sinabi na sin it at the very beginning. Correct. Siya ang nalinglang. Pero ang mga tao nalinglang sa bakak for so long a time na naniniwala na. Kaya ang mga relatives natin, anong ginawa nila? Anong ginawa nila? They create estatua ni Mary. They kneel down before the statue of Mary. They put candles. They put flowers. They sing for him. I worship yan. Sabi nila, hindi daw yun worship. Anong ibig sabihin hindi worship? Diba? Even si John Paul II, anong sinabi niya sa namatay na siya? He's about to die. Anong sinabi niya? Totoos Mariam. Meaning, I'm all yours, Mary. So, he surrendered his soul to Mary. Sino ba si Mary? Bakit surrender niya ang kanyang soul to Mary? He should surrender it to God. Like Jesus ba? Father, I commend to you my spirit. Yes. Sana ang sinabi ng Pope na ito, kung talagang hindi ito abomination, ay tulad ng sabi ni Jesus na
into your hands I commit my spirit. Iba ang hands ang So talagang hindi ito makikita ng na-deceive. Because Correct. these truths has to be discerned. Correct. Has to be discerned. Nasulat na yan ni Pablo Ninong, yung kayang gawin ni Lucifer yung sinabi mo kanina, na pasayawin yung buwan sa anong mga milagro dyan. Kasi nandito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and 15. 13 and 14. Basahin natin Ninong. Basahin. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15 tayo Ninong. For such are false prophets, Ayan. deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Verse 14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Verse 15. Therefore, it is no great things if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Ayan. Di ba? Ayan, Satan, Klaro. Yan. Yes. Satan, mag-appear yan, hindi ng sungayan. Hindi yung may sungay siya. Correct. At saka mayroong parang black na sutaas at saka yung red na. Hindi yan. He will appear as light. Di ba? Yung si Mary nag-appear sa sa Fatima, light eh. White, at saka maraming apparitions eh. Yung si when Magellan arrived in Mactan in March 15, 1521, anong dala ng isang pare na kasama niya ay yung ano ba yan? Rebulto. Yung Santo Niño na Rebulto. Sinabi niya, wag na kayong magsayaw. Nagsayaw kayo dyan sumasayaw kayo sa mga anitos ninyo. Ito ang God. Ang little child, ito. So, yung mga... Kahit ngayon, child pa rin. Hindi nagtubo Ninong. Pero maraming mga milagro daw, di ba? Maraming mga milagro si Santo Niño. Di ba? Maraming mga milagro. Sinasamba, January 15 yata. Di ba? May ati-atiha, may saya dancing. That is not of God. That is not of God. That is brought by the Roman Catholic Church from Spain, which is a satanic, nasa Bible eh. Nasa Bible, Church of Synagogue of Satan yan. Yes. Di ba? At saka yung mga alipores niya, itong mga pare, di ba? Itong mga pare, anong sabi nila? Sila ay alter Christus. Alter Christus. Sila alter Christus, another Christ. Another Christ. Ay talagang fake yan. Kasi isa naman ang Christ. Yes. Isa naman Christ. Sila kay another. So talagang, ano ba yan? Ninong, malapit na yung time natin. Scam yan. Meron tayo. May basahin tayo Ninong na Immaculate Conception of Mary, yung Ninong, parang hindi tayo lalayo sa topic. Basahin natin. Maliit lang ito Ninong. Sige, basahin lang. Okay, Immaculate Conception of Mary. Definition nito Ninong, Mary was born sinless and led a sinless life. Pope Pius made this statement in 1854 and declared Mary to be infallible. Si Pope Pius ito Ninong, ha? Furthermore, he said, there is no salvation to those who do not believe this dogma. According to this, Pope Pius Ninong. Mary, however, denies his immaculate conception and admits herself to be sinner. According sa Luke chapter 1 verse 47. Nakasulat doon, my spirit hath rejoiced in God my Savior. So, for all have sinned and come short for the so exempted si Mary sa yung all sa have dogma sinned. nila. Exempted. Si Jesus lang exempted eh. So kung si Jesus lang exempted, siya lang talaga ang true Immaculate Conception. Correct. Yung isi-celebrate bukas ay fake yun. Yes. Si Mary na talaga nag-admit dito Ninong, ha, sa Luke chapter 1 verse 47. Hindi natin invento ito. Hindi man Nasa Bible ito. That is true because it's the Word of God. Correct. But what the Pope says, Pope Pius Pius 9. IX, Sa 1854 AD, siya anong tawag nag-invento sa nito. kanya? Holy Father. Tinawag siyang Holy Father. Sinabi ni Jesus na huwag kayong magtawag ng Holy Father dito sa mundo. Kasi ang Holy Father natin ay doon sa langit.
So, sino ba itong nagpanggap? Fake ito. Diba? Fake ito. So bakit hindi yan makita ng mga relatives natin? Bakit? Yun ang nakapagtataka. Yun ang nakapagtataka na ayaw talaga. Kaya nga, stupidity. Sinabihan mo na, alam na nila na mali yung full of grace. Full of grace pa rin sa Hail Mary, di ba? Stupidity yan eh. Gitudluan na kung sa'y correct answer, ang wrong answer gyapon ang ipili. Di ba? Ninong, 5:30 na ninong. Onya, ano ba, fear. Daghang mong mahadlok Correct. nga mubiya sa pagkakatoliko. Nga naman, mawad ang kag mga higala. Correct. Mawad ang kag mga kliyente. Mawad ang kag mga suki. Kaya magdungmot man sa imo nga unsa man ang imong gituan na lain man na, di man na mao inaandan. Unya, greed. Now, pila ka ni bulto ang paghimuon sa tibuok kalibutan na magkambyo-kambyo ra ba na? This making of statues is a big business. Business yan ninong. Business. Kaya ngayon makakuha mo sa internet. Ang Roman Catholic Church ay nagsabi na mayroon kaming ibigay sa inyo ng mga gold rosaries. Bigay kaya ngayon palit na naman, di ba? So yung yung greed at saka yung fear at saka yung stupidity, ito ang nag-govern sa mundo. But if you know the truth shall make you free. Sabi ni Jesus yan. Ninong, pasalamatin natin yung avid viewer natin. Si Sis Ibiliri dito, Istoryon. At saka marami pang iba ninong. Nga parintin ako gani yung mga hostinyan dito ninong. Naapot. So, daghan mo na sila ng kuha ninong. Oversabal tingali. Yes ninong. Hindi na ito maisa-isa. Hindi na maisa-isa. Time na. So, salamat. Next episode na tayo ninong. Patuloy. Patuloy na lang natin ito kasi major topic ito talagang si Mary ba? Major topic kasi si Mary ay siya ang iniribal kay Jesus ba? So, tingnan mo, sinabi nila nga si Mary daw ay mas more merciful kay Jesus. Diba? Kaya kung gusto kang madinggan ang inyong mga pag-ampo, ayaw mo doon kang Jesus kay si Jesus is not na. Si Mary, accommodating kayo. Patuloy natin yan ninong sa next episode. Patuloy na lang natin. So, thank you everyone and see you the next time around na bigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Okay. Now, Happy Sunday. Happy Sunday and bye-bye. Bye-bye.